Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol sa Kim Pao. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click mo na po agad-agad yung subscribe button at pakidamay na rin ang notification bell lalo na kung Kim Pao's update ang inyong hinahanap para maging una po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong balita tungkol sa dalawa. Basta po may kinalaman sa Kim Pao, sagot na po natin yan. So, para po sa gabing ito, ang ating mainit na pag-uusapan ay tungkol po dito sa tila tugon ni Paolo Avellino hinggil sa naging reaksyon ng kanyang mga fans about sa hindi po niya pag-attend sa Gawad Pasado Award na kung saan ay ang pangalan ni Janine Gutierrez ay nahihila rin po at alam niyo yon nadadamay, which is natural na reaction lang naman po ng mga fans. Pero si Papi Paulo ay meron pong paalala. Pero bago yan, unahin po muna natin pag-usapan ang tungkol po dito sa reaksyon at pag-alma na ginawa naman ni Annabel Rama hinggil po sa fake news na kumakalat na may kinalaman po kay Paulo, kay Janine, and Echo. So mula po kasi nung mag-confirm itong si Echo na nagde-date sila ni Janine Gutierrez, naging matunog ng usapan yan at si Paulo hindi rin po maiiwasan kasi normal reaction to ng mga fans na idamay si Paulo kasi nga po ay naging magka-love team before si Janine and Paulo. And usap-usapan pa nga, may rumors na naging sila talaga in real life kaso si Paulo hindi daw po ito inamin, hindi kayang ipagmalaki si Janine at itinatanggi pa. Kaya ngayon, na biglang pumasok si Echo, si Eksena, ay nagkaroon na po ng issue. So, magkakakabit na yung pangalan ng tatlo. Plus, sabit pa po si Kimi. Dahil yung mga bashers naman, si Kimi yung tinatarget. Anyway, ito pong sa Annabel Rama, based po dito sa post ng Bandera kanina lang, ay may nagbigay ng reaksyon at naimbiyer na daw sa fake news na di umano'y nagsalita at nagbigay siya ng opinyon hinggil dito sa issue sa pagitan ni Janine, Paulo at Jericho. So sa caption po ng Bandera, may bagong update sa nauna nang naisulat kaugnay sa kumakalat na fake news tungkol sa naging opinyon umano ni Annabel Rama sa pagitan ni Janine Gutierrez, Paulo Avellino at Jericho Rosales. Based dito sa kanilang headline, balak nga daw bang kasuhan ni Annabel Rama ito pong fake news peddler dahil naimbiyer na. So, based po dito sa ulat ng Bandera, may bagong update sa nauna na naming naisulat kaugnay sa kumakalat na fake news tungkol sa nag-iopinyon di umano ni Annabel Rama sa pagitan ni Janine Gutierrez, Paulo Avellino at Jericho Rosales. Magugunitang ibinandera ni Rufa ang screenshot ng isang headline na nakikita ang split photo ni na Annabel at Paulo. Kalakip ang title na "Noon pa man, hindi na kita gusto para kay Janine, babaero ka." May caption pa nga ito na ang nakalagay ay si Annabel Rama ay nagpahayag ng suporta kay Jericho Rosales para kay Janine Gutierrez at sinabing mas bagay sila kumpara kay Paulo Avellino dahil mas mature at seryoso si Jericho. And eto po ata yun. So, sabi pa po dito, credit po sa Bandera, bumuelta naman agad si Rufa upang sabihin sa publiko na hindi totoong may binitawang kanyang salita ang kanyang ina. Burado na ang nasabing fake post, pero ayon sa exclusive interview ng Abante kay Annabel noong October 13, possible silang mag-file ng reklamo sa National Bureau of Investigations or NBI laban dyan sa nagpapakalat ng maling impormasyon. Bukod dyan, nais ni Annabel na magkaroon ng public apology ang fake news peddler. Ganon na lang ba yun? Porket nag-delete ng kanyang post,
yung naninira sa akin, tapos na ang issue. Patuloy pa niya, may screenshots kami nung post, pati yung comment doon na pinapalabas akong masama. Kung mag-public apology siya, baka mapatawad ko pa siya, aniya pa. Kaya mga kabandera, sana isa itong leksyon na dapat laging maalala pagdating sa mga post sa social media. So ayun, dapat hindi rin nga daw po naniniwala basta-basta sa mga post. And ingat rin po. And yan siguro yung tinatalakay natin nung nakaraan na ayon po nga sa mga Kimpaw admins, ano daw po, yun sa nabasa natin, auto-block na lang yung mga taong mapagpanggap po na Kimpaw fans pero naninira lang daw ng fandom. Sabi pa dito, gaya ng mensahe ni Rufa recently before posting, make sure you get your facts straight. Netizens, before you comment, mag-research muna kayo. Samantala, dumako naman po tayo dito sa pagbabalik ng OG Queen of the Dance Floor na si Maha Salvador. Ayan, welcome back Maha sa ASAP. Subalit ngunit tatapat hindi po ata nagustuhan ng ilang Kimpaw fans ang mga komento nung ng ibang netizens na babawiin daw kay Kim Chiu yung titulong Queen of the Dance Floor dahil hindi ito bagay. Lalo na ngayon na nakabalik na si Maha Salvador. Anyway, ang maikukomento nga po natin dito tulad ng sabi ko is pwede naman po nating i-welcome si Maha since siya po ay dating kapamilya. Totoo naman na siya po ang OG Queen of the Dance Floor. Pero i-welcome na lang po natin ng buong puso at wag na pong i-drag yung pangalan ni Kimi at sabihan ng hindi bagay Kim, etc. etc. Kasi parang hindi po ang purpose nyo ay i-welcome si Maha. Lumalabas na ginagamit nyo lamang po ang pagbabalik ni Maha para po sirain si Kim Chiu. So, kaya naman na sana po ay kung totoong masaya nga daw po ay i-welcome na lang muli si Maha sa ASAP nang hindi po naninira ng pangalan ng ibang tao. Sabi nga po dito sa komento ng isang fan ng Kimpaw mula kay Miss Marlene Acorda, ano daw, babawiin? Kaloka. Babawiin daw kasi yung tutulo kay Kim Chiu. Kung masaya kayo sa pagbabalik ni Maha, masaya din kami. At never namin tiningnan si MJ o si Maha as kakompetensya ni Kim kasi may kanya-kanya silang signature as an actress and as performers. At magkaibigan naman sila. Kaya happy na lang tayong lahat sa pagbabalik ni Maha sa industriya. And kung kilala nyo lang din po talaga si Kim Chiu, nakapanood kayo ng mga interviews niya, sabi nga niya na hindi niya tinuturing na kakompetensya yung mga kapwa po niya artista dahil naniniwala siya na may kanya-kanya tayong time. So sige, may naghihintay lang po ng time niya. Samantala, narito naman at may post si Papi Paulo ngayong araw. Sabi niya again, it is the start of a new week. Huwag kalimutan gumawa ng mabuti ngayong araw. So, meron pong sa mga Facebook groups, marami pong nagsasabi na maybe itong post na ito ni Papi Paulo ay patungkol at tugon na rin po niya sa bashings ngayon kasi inuulan po ng bashing si Janine dahil doon sa awards night na hindi dumalo si Paulo, etc. etc. Alam nyo na yon na marami pong chu-chu-chu, ganto ganyan kasi kinukunik nga po si Paulo and Janine. So, paalala, maybe ito daw po tugon ni Paulo na gumawa na lang po tayo ng mabuti. Which is tama naman, di ba? Gawa na lang po tayong mabuti. So, wag na po tayong makisali, dumagdag pa sa mga toxic, ganyan, and mag-focus na lamang po tayo sa nakakapagpasaya po sa atin na hindi po tayo nakakasakit ng damdamin ng iba. Anyway, kung hindi naman ito patungkol doon, mukhang masaya lang ngayon si Papi Paulo lalo na tagsisimula na nga po ang kanilang movie and ipinapasa po niya itong kanyang mood sa atin pong lahat.
Kaya ito may paalala po siya, gumawa ng mabuti ngayong araw. So yun lang guys sa ating update sa gabi ito. Maraming salamat sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.